Bakit kinakailangan mong patayin ang mga signal indicators matapos lumiko? A. Upang maiwasang masilaw ang iba pang gumagamit ng kalsada. B. Upang maiwasang maubos ang baterya ng sasakyan. C. Upang maiwasan ang kalituhan sa iba pang mga gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Upang maiwasan ang kalituhan sa iba pang gumagamit ng kalsada. Ikaw ay liliko pakaliwa mula sa pangunahing kalsada patungo sa maliit na kalsada. Bago ka lumiko, dapat A. Alisin ang iyong signal patungong kanan. B. Gamitin ang unang kambyo at bilisan ang takbo. C. Suriin ang mga sasakyan na maaaring mag-overtake sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter C. Suriin ang mga sasakyan na maaaring mag-overtake sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa mga seatbelt? A. Ang mga seatbelt ay napatunayan na nakakasagip ng buhay kaya't ang bawat sumasakay sa sasakyan ay dapat magsuot ng angkop na proteksyon. B. Ang driver lang ang dapat magsuot ng seatbelt. C. Ang driver lang at ang pasahero sa harap ay dapat magsuot ng seatbelt. Ang tamang sagot, letter A. Ang mga seatbelt ay napatunayan na nakakasagip ng mga buhay kaya't ang bawat sumasakay sa sasakyan ay dapat magsuot ng angkop na proteksyon. Ang mga traffic signs na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga batas at regulasyong pantrapiko na kung hindi papansinin ay tinuturing na paglabag at tinatawag na A. Regulatory signs. B. Warning signs. C. Informative signs. Ang tamang sagot, letter A. Regulatory signs. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Baku-bakong kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang lumiko. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Kung liliko pa kanan, nararapat na A. Bagalan ang takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at magsignal upang lumiko sa kanan. B. Manatili sa kaliwang bahagi ng kalsada at magsignal upang lumiko sa kanan 15 metro bago lumiko. C. Manatili sa kanang bahagi ng daan at magsignal upang lumiko sa kanan 30 metro bago lumiko. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at magsignal upang lumiko sa kanan. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles ng tren? A. Upang bigyang abiso ang bilis ng mga motorista. B. Para balaan ang mga motorista na hindi sila pwedeng tumawid kahit kailan. C. Para balaan ang mga motorista na may level ng pagtawid sa riles sa unahan. Ang tamang sagot, letter C. Para balaan ang mga motorista na may level sa pagtawid sa riles sa unahan. Sino ang responsable para siguraduhin hindi sobra sa dami ang nakasakay ng sasakyan? A. Ang driver ng sasakyan. B. Ang nagpapasakay sa sasakyan. C. Ang may-ari ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Ang driver ng sasakyan. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko sa intersection? A. Nakapagpapalito sa lahat ng mga nasa daan. B. Nakapagpapalito sa lahat ng mga motorista. C. Nakapagpapalito sa lahat ng mga tagapagpatupad ng batas pantrapiko. Ang tamang sagot, letter A. Nakapagpapalito sa lahat ng mga nasa daan. Ang mga linya, simbolo at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na A. Mga traffic signals. B. Pavement markings. C. Traffic hazards. Ang tamang sagot, letter B. Pavement markings. Ano ang ibig sabihin ng isang paunang babala na may riles ng tren? A.
upang bigyan ng babala kaugnay sa kanilang takbo. B. Upang balaan ang mga motorista na hindi sila maaring pumarada anumang oras. C. Upang balaan ang mga motorista na may riles ng tren sa unang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Upang balaan ang mga motorista na may riles ng tren sa unang bahagi ng kalsada. Kapag ginagamit ang pangunahing bilis bilang gabay, ang pagpili ng bilis ay nakadepende sa A. Bilis ng sasakyan na minamaneho. B. Kasanayan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit na gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit na gilid na linya ng highway. Ang tamang sagot, letter B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinapahintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot, letter B. Pinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ang isang driver ay maaaring mai-exempt mula sa suot na helmet. A. Sa kondisyon ang driver ay nagnanais na gamitin ang motorsiklo sa isang maikling drive lamang. B. Sa kondisyon ang mahabang biyahe ay hindi sa abalang kalsada. C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsuot ng helmet. Ang tamang sagot, letter C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsuot ng helmet. Ano ang tamang senyas kung liliko pakaliwa? A. B. C. Ang tamang sagot, letter B. Pinapayuhan ang mga driver ng motorsiklo na buksan ang kanilang mga headlight. A. Araw o gabi. B. Sa gabi. C. Kapag malakas ang ulan. Ang tamang sagot, letter A. Araw o gabi. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong mag-overtake sa sasakyan sa iyong harapan ngunit hindi ka sigurado kung ligtas ito? A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. B. Sundin ang isa pang sasakyan na nag-o-overtake. C. Bilisan ang iyong takbo pero magpailaw ng iyong headlight sa mga paparating na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinapahintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot, letter B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. Maaari kang magparada sa mga araw na pinapakita. B. Walang paradahan kahit kailan. C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ang tamang sagot, letter C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ang isang driver na natutulog ng maaga para sa trabaho sa susunod na araw ay isang simbolo ng A. Isang matulungin na driver. B. Isang magalang na driver. C. Isang professional na driver. Ang tamang sagot, letter C. Isang professional na driver. Ikaw ba ay obligadong kumuha ng Certificate of Public Convenience mula sa LTFRB bago ka magmaneho ng iyong tricycle? A. Oo. B. Hindi. C. Nakadepende sa sakop ng biyahe. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Republic Act No. 10666 o Children's Safety and Motorcycle Act. B. Republic Act No. 10586 or Anti-Drunk and Drug Driver Act. C. Republic Act No. 10916 or Speed Limiter Act.
Ang tamang sagot, letter A, Republic Act No. 10666 o Children's Safety and Motorcycle Act. Ang gasolinang natapon sa kalsada ay magiging mapanganib sa A. Mga sasakyan, B. Mga bus, C. Mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C, mga motorsiklo. Legal ba na magkaroon ng bukas na tambutso ang mga motorsiklo o tricycle? A. Oo sa mga lugar na nangangailangan ng palusong o paahon na pagmamaneho. B. Oo kung ang sasakyan ay nakakaranas ng mababang lakas. C. Hindi. Hindi ito maaring maging legal. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Hindi ito maaring maging legal. Para sa mga motorsiklo, kapag paparating sa palusong, ang mga driver ay dapat na A. Lumipat sa neutral, B. Lumipat sa mas mataas na gear, C. Lumipat sa mas mababang gear. Ang tamang sagot, letter C, lumipat sa mas mataas na gear. Nasa likod ka ng isang malaking sasakyan, paano mo mapagbuti ang iyong pananaw sa unahan? A. Lumipat sa kanan, B. Manatili sa malayong likuran, C. Mag-overtake sa lalong madaling panahon. Ang tamang sagot, letter B, manatili sa malayong likuran. Ano ang dapat mong patayin bago ka magmaneho? A. Chalk, B. Senyas sa pagliko, C. Headlight. Ang tamang sagot, letter A, chalk. Aling diagram ang tama? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter B. Ano ang dapat na maksimum na timbang ng iyong motorsiklo? A. 2 beses ng bigat ng aking katawan, B. 3 beses ng bigat ng aking katawan, C. 4 na beses na bigat ng aking katawan. Ang tamang sagot, letter B, 3 beses na bigat ng aking katawan. Aling larawan ang nagpapakita ng pinagbabawal na pag-overtake? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter B. Pinapayagan ng isang bata na sumakay sa motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may marami at mabilis na mga sasakyan kung saan ang limitasyon ng bilis ay higit sa 60 km kada oras kung A. Ang braso ng bata ay kayang abutin at hawakan ang baywang ng driver, B. Ang batang pasahero ay kayang abutin ang balikat ng driver, C. Ang bata ay kayang abutin ang tuhod ng driver. Ang tamang sagot, letter A, ang braso ng bata ay kayang abutin at hawakan ang baywang ng driver. Ano ang ibig sabihin ng birding palaso o aro na ilaw trapiko? A. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na tinuturo ng palaso. B. Hudyat para ikaw ay kumanan o kumaliwa depende kung saang direksyon nakaturo ang palaso. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. Ang tamang sagot, letter B, hudyat para ikaw ay kumanan o kumaliwa depende kung saang direksyon nakaturo ang palaso. Ang maramihang linya ng paglalakbay sa parehong direksyon ay nahahati ng anong kulay na linya sa daan? A. Orange, B. Pula, C. Puti. Ang tamang sagot, letter C, puti. Para saan ang kaliwang linya ng 3 linya sa expressway? A. Mga coach lang, B. Mga sasakyang pang-emergency lang, C. Sa pag-o-overtake. Ang tamang sagot, letter C, sa pag-o-overtake. Alin sa mga sumusunod ang hindi lamang delikado kung hindi illegal din habang nagmamaneho? A. Ang pagte-text o pagtawag habang nagmamaneho, B. Ang pag-aayos ng iyong mga salamin sa labas, C. Pakikinig ng musika.
Ang tamang sagot letter A, ang pagtitext o pagtawag habang nagmamaneho. Ang ibig sabihin ng pulang X sa mga toll gate ay A. Hindi ka maaari sa lane na ito. B. Maaari ka sa lane na ito. C. Kailangan mong umalis sa lane na ito. Ang tamang sagot letter A. Hindi ka maaari sa lane na ito. Ang tamang senyas ng kamay kapag kumakanan ay A. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa kaliwa. B. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang braso ay nakababa at ang kamay ay nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot letter B. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa itaas. Ang student driver's permit ay may bisa na hanggang A. 6 na buwan, B. 1 taon, C. 90 araw. Ang tamang sagot letter B. 1 taon. Nasa kaliwang lane ka ng expressway at nakita mo ang karatulang sarado sa unahan. Dapat kang A. Manatili sa iyong lane, B. Maghintay at tingnan kung aling lane ang higit na mabilis, C. Mag-ingat na lumipat sa kanan. Ang tamang sagot letter C. Mag-ingat na lumipat sa kanan. Papalapit ka sa traffic light na nakagreen na ng ilang minuto. Dapat kang A. Maghanda sa paghinto, B. Magmabilis ng sobra, C. Panatilihin ang bilis. Ang tamang sagot letter A. Maghanda sa paghinto. Ang anumang dami ng inuming ito ay makapagpapahamak sa iyong pagmamaneho. A. Tubig, B. Alcohol, C. Pineapple juice. Ang tamang sagot letter B. Alcohol. Ayon sa Republic Act 8750, ang mga bata ay dapat nakaupo sa aprobadong child restraint kung sila ay A. 10 taong gulang, B. 6 na taong gulang at pababa, C. 7 taong gulang. Ang tamang sagot letter B. 6 na taong gulang at pababa. Kapag papalapit sa tawiran, ang dapat mong gawin ay A. Maghanda sa pagbagal at paghinto, B. Magmabilis at dumaan ng mabilis, C. Magmaneho lang maliban kung may taong naglalakad. Ang tamang sagot letter A. Maghanda sa pagbagal at paghinto. Ang pagmamaneho ng nakainom o may impluwensya ng ibang iligal na sangkap ay labag sa batas at maaring magresulta sa A. Parusang mabigat na multa, B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho, C. Walang katiyakang pagkakasuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho. Saang lugar madalas ipinagbabawal ang paglampas o di kaya paglusot? A. Sa mga highway, B. Sa mga highway na maraming daan o lane, C. Sa kurbada. Ang tamang sagot letter C. Sa kurbada. Kung itinuturo ng driver sa harapan mo ang kaliwang kamay ng pataas, siya ay A. Liliko pa kanan, B. Liliko pa kaliwa, C. Hihinto. Ang tamang sagot letter A. Liliko pa kanan. Ano pa ang mga maaring makaapektong na matindi sa iyong konsentrasyon bukod sa alak? A. Ilaw ng trapiko, komportableng upuan, mahusay na disenyo ng kalsada, B. Mga droga, pagod at malakas na kanta, mga billboard, tinted na bintana, C. Nakakapawing pagod na musika, maayos na ilaw sa kalye, mga markahan ng semento. Ang tamang sagot letter B. Mga droga, pagod at malalakas na kanta, mga billboard, tinted na bintana. Ito ang tawag sa patuloy na daloy ng hangin na kailangan upang makaiwas ang driver na makalanghap ng masamang amoy upang hindi ito mahilo. A. Paglanghap ng hangin, B. Ventilasyon ng hangin, C. Exhaust air.
Ang tamang sagot, letter B, bentilasyon ng hangin. Ano ang mga dapat mong gawin kung ikaw ay napipilitang magmaneho ng mabilis dahil sa mga motoristang nasa likuran mo? A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng masasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. B. Tapakan ang preno ng isa o dalawang beses habang paalis sa kalsada. C. Buksan ang hazard habang tumatakbo ng mabilis. Ang tamang sagot, letter A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng masasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. Sa pagmamaneho sa kalsada, dapat handa ang mga dokumentong ito. A. DL at Rehistro at Insurance Policy. B. May bisa na DL, updated na Rehistro at Insurance Policy. C. CPC at Permit Rex. Ang tamang sagot, letter B. May bisa na DL at updated na Rehistro at Insurance Policy. Kapag liliko ka sa sulok, ang driver ay gagamit ng pamamaraan na ito sa pagmamaniobra ng manibela. A. Dalawang kamay na pamamaraan. B. Handover na pamamaraan. C. Hand-to-hand na pamamaraan. Ang tamang sagot, letter B. Handover na pamamaraan. Maliban sa pagbukas ng iyong signal, ano ang marapat mong gawin kung patungo sa highway? A. Bawasan ang tulin ng takbo upang makaiwas sa road crash. B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. C. Tuluyang huminto at hintaying maging maluwag at ligtas ang daanan. Ang tamang sagot, letter B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. Ang daloy ng trapiko sa mga rotonda sa Pilipinas ay A. Pakanan. B. Pakaliwa. C. Kahit saang direksyon. Ang tamang sagot, letter B. Pakaliwa. Saan ka pwedeng mag-overtake sa one-way na kalye? A. Sa kaliwang bahagi lamang. B. Alinman sa kaliwa o kanan. C. Hindi pwedeng mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Alinman sa kaliwa o kanan. Ano ang paglabag ng driver kung nagpapatakbo ito ng sasakyang kumikislap-kislap ang ilaw ng preno? A. Illegal na modifikasyon. B. Sagabal sa daan. C. Hindi ligtas na pagmamaneho. Ang tamang sagot, illegal na modifikasyon. Alin sa mga sumusunod ang magpapahusay sa pagkonsumo ng gasolina? A. Maikling paglalakbay na may malamig na makina tuwing gabi. B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpreno at pagpaplano ng maayos. C. Pagmamaneho sa mga higit na mababang kambyo habang bukas ang aircon. Ang tamang sagot, letter B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpreno at pagpaplano ng maayos. Kung lalapit ka sa isang intersection kung saan walang pulis na nagtatrabaho at walang signal, dapat kang patungo sa A. Trapiko mula sa iyong likuran. B. Trapiko na nagmula sa iyong harap. C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot, letter C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Pagkaraang mabigyan ng student driver's permit, ano ang pangunahing isaalang-alang sa pag-aaral at pagpapatakbo ng sasakyang dimotor? A. Ang nag-aaral magmaneho ay dapat malusog sa pangangatawan sa panahon ng pagsasanay kahit walang instructor upang maiwasan ang banggaan sa kalsada. B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho. Ang nag-aaral ay dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na minamaneho. C. Kailangang magsanay mag-isa sa pagmamaneho ang nag-aaral upang makapasa sa eksaminasyon na pang non-professional na lisensya. Ang tamang sagot, letter B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ang nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver
na may DL code na naangkop sa ori ng sasakyang dimotor na minamaneho. Ano ang mga gagawin mo kung may matatandang tumatawid sa kalsada? A. Kumaway ka upang malaman nila na nakita mo sila. B. Bumusina ka ng tuloy-tuloy. C. Magpasensya at hayaan silang makatawid. Ang tamang sagot, letter C. Magpasensya at hayaan silang makatawid. Kapag may isa pang linya na bukas o pwedeng daanan, ayos lang ba na magpatuloy sa normal na bilis kapag may sasakyang pang-emergency? A. Oo. B. Hindi. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Sa intersection na may ilaw pantrapiko, liliko lamang pakaliwa kapag A. Bukas ang pulang ilaw o pulang ilaw na araw. B. Dumaan na ang mga parating na mga sasakyang dederetso. C. Nakailaw ang berdeng kaliwang araw. Ang tamang sagot, letter C. Nakailaw ang berdeng kaliwang araw. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ano ang iyong dapat gawin pagkatapos lumiko sa kaliwa? A. Manatili sa pinakakanan na kalsada. B. Pumunta sa loob o kaliwa ng lane. C. Panatilihing nakailaw ang sinyas pangliko. Ang tamang sagot, letter B. Pumunta sa loob o kaliwa ng lane. Nagkakaroon ng road rage sa mga motorista tuwing A. Hindi alam ang alinmang panig ang mga tutuntunin at regulasyong pantrapiko. B. Walang nag-uumpisa ng ikakagalit ng isa. C. Ginalit ng alinmang panig ang isa pang panig. Ang tamang sagot, letter C. Ginalit ng alinmang panig ang isa pang panig.